bago tayo sumayaw. May kwento tayo tungkol sa asawang may tinatagong ibang minamahal. Aba, teka lang! Budots na may aral! Ikwento ang asawang unti-unting nagbabago. Dati laging kasama, ngayon laging may dahilan. Palaging hawak ang cellphone, ayaw nang ipakita. Kapag tinatanong, puro wala lang ang salita. Unti-unting nawawala ang dating lambing, at ang tiwala sa tahanan ay nagsisimulang mabawasan. May lihim na kausap sa bawat gabi, may ibang taong pinapadalhan ng mensahe. Pero ang asawa sa bahay ay patuloy na umaasa. Nababalik pa ang dating saya nilang dalawa, hanggang isang araw ay lumabas ang katotohanan. May ibang taong sumingit sa kanilang pagsasama. Hindi biro ang sakit ng pagtataksil kapag ang tiwala ay sinira ng sariling asawa. Kaya kahit tumutugtog ang masayang budots, may kurot pa rin sa pusong nasaktan. Hindi dapat gawing laro ang pangako, hindi dapat lokohin ang taong nagtitiwala. Dahil ang kasinungalingan ay may kapalit, at ang katapatan ng tunay na halaga ng pagsasama. Kabit-kabit, bakit kailangang maglihim? Kung may problema, bakit hindi sabihin? Budot sa kaliwa, budot sa kanan, pero ang tiwala wag mong sirain kailanman. Kabit-kabit, tigilan ang kalokohan. Ang tunay na pag-ibig ay may katapatan. Hey, hey, sabay-sabay, sayaw lang, pero aral ay isa buhay. Ipakita ang pagharap ng mag-asawa sa problema. Walang sigawan na marahas, kundi pag-uusap ng maayos. Aminin ang pagkakamali at harapin ang resulta. Dahil ang pagsisinungaling ay lalong nagpapabigat. Ang nasaktan ay may karapatang malungkot, at may karapatang magtakda ng sariling hangganan. Kung may pagkakataong ayusin ang pagsasama, dapat itong pag-isipan ng mabuti. Hindi sapat ang sorry kung walang pagbabago. Kailangang patunayan sa gawa ang katapatan. Ng third party ay hindi dapat gawing dahilan ng saya. Dahil may taong maaaring masaktan, ang tahanan ay dapat pinoprotektahan. Ang pangako ay dapat tinutupad. Kung may problema, pag-usapan ng mahinahon. Kung hindi na kaya, humingi ng tulong sa mapagkakatiwalaang tao. Huwag gawing normal ang pagtataksil, huwag gawing biro ang sakit ng iba. Dahil sa bawat relasyon, respeto ang pundasyon, at ang katapatan ang tunay na sayaw ng puso. Kabit-kabit, bakit kailangang maglihim? Kung may problema, bakit hindi sabihin? Budot sa kaliwa, budot sa kanan, pero ang tiwala wag mong sirain kailanman. Kabit-kabit, tigilan ang kalokohan. Ang tunay na pag-ibig ay may katapatan. Hey, hey, sabay-sabay, sayaw ng masaya, pero maging tunay. DJ, lakasan ang beat, kaliwa, kanan, harap, likod, palakpak, wag manloko, wag manakit, respeto sa bawat isa. Budots! Ikwento ang pagpili ng karakter na maging responsable. Hindi na magtago at hindi na
Marunong humingi ng tawad ng buong puso at tanggapin na may epekto ang bawat desisyon. Ang taong nasaktan ay hindi dapat sisihin, dahil hindi niya kasalanan ng pagtataksil. Kung magpapatuloy ang relasyon, dapat may bagong tiwala. At kung maghihiwalay, dapat may respeto pa rin. Hindi kailangang gumanti para gumaan ang pakiramdam. Mas mahalaga ang sariling dignidad. Mula sa sakit ay maaaring matuto. Mula sa pagkakamali ay maaaring magbago. Ang tunay na pagmamahal ay hindi panlilin lang, hindi pagtatago, hindi pagpapanggap. Ito'y respeto, katapatan at pananagutan. Kaya sa bawat mag-asawa, pakinggan ang isa't isa. Ayusin ang problema bago lumalim ang sugat. At kung may pagkakamali, harapin ito ng maayos. Dahil ang tiwala ay mahirap buuin kapag nasira. Kabit-kabit, tapusin ang pagtatago. Kung may mahal ka, huwag mong lokohin ang tao. Budot sa kaliwa, budot sa kanan, pero ang puso ng ay pagsakdan. Kabit-kabit, aral ang baon, katapatan ng tunay na solusyon. Hey! Hey! Sabay-sabay, sayaw ng masaya, respeto ang gabay. Mga kabuludots, tapos na ang kwento. Tandaan, masarap sumayaw, masarap magsayaw, pero mas masarap mabuhay nang walang niloloko. DJ, fade out! Budots hanggang dulo.